Sino ang panalo inside and out? Si Erica o si Beyonce? Samahan nyo guys na gumawa ng video reactions dito sa live upload ni Kuya Bal Santos Matubang about dito kay Erica at kay Beyonce. Hi guys! Magandang araw po. Dispersan nyo again at gagawa po tayo ng video reactions dito sa live ni Kuya Bal Santos Matubang na may pamagat sino ang panalo inside and out, Erica o si Beyonce? Anyway guys, simulan natin to. Simulan natin guys at pakinggan natin itong live ni Kuya Bal Santos Matubang at tara let's bagets. Kay Ate Malo Mix Vlog, good morning. And kay Papa Lo, good morning. Twins Vlogs, good morning. At kay Inday Siva, Vicky Pagal, Dolores Dumondon, and Mick Agnes Vlog. Good morning sa ating lahat. Naway kay pinasaligtas at nasa maayos na kalagayan. Alright. Ngayon po'y araw po ng Miyerkules, Mayo 16 sa taong 2024. Alright. Alam niyo mga kalingap, mga kaibigan, ako po ay legit. Legit ako. Legit akong chismoso. Ay, nako kuya, kung ikaw legit din ako. Oh guys, legit na, alam nyo guys, pagdating sa content creator, lahat yan dapat chismoso ka. Tsaka chismosa. Kaya nga lang, kung gusto mo maging chismoso at chismosa, kailangan meron kang ebidensya. Yun ang importante doon. Di ba, Kuya Bal? Play mo na natin to guys. Kayo, legit kayong chismoso? Oh, kuya! Marites? Baka kayo ay hindi legit na chismoso. Ay ang dada nindo, ay katapusang tabian, pero hindi kayo legit na mga chismoso. Ako po, Val Santos Matubang, ay legit akong chismoso. Bakit po? Igwa ko nito, oh. Oy, meron ka pala niyan, kuya. To Marites. KBP. KBP yung niya, guys, ID niya. Kapisanan ng broadcaster sa Pilipinas. Ibig sabihin, siya, member siya ng KBP. Karamihan naman sa broadcaster, guys, karamihan dyan, mga chismosa. Normal po yan. Nanonood kayo sa TV, sa radyo, normal po yan. License to broadcast. Ano ini? KBP, kuya. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Yan, oh. Yes. Ibig sabihin po, lehitimong Marites. Yeah. Parites. Legit tayo. Lahat ng galaw ko po, lahat ng sasabihin ko, igwaning ebidensya. Di ako mataramning walang ebidensya. Ang tawag dyan po, tunay na Marites. Ako hindi yung gayon. Yung sinabi ni Tatay Rizan, dapat Mr. Matubang, Kuya Bali, pag nagsalita ka, sabihin mo yung nagsasalita kung sino yon. Di ba sinabi ni Tatay Rizan, dapat, Kuya Bal, pag nagsalita ka, tiyakin mo. Ngayong sinasabi mo ay hindi chismis. Meron akong matibay na ebidensya. Alam niyo guys, ito in fairness po sa lahat ng mga Rochelle fans, sa mga nagmamahal sa Rochelle,
as much as possible, ayoko din po maging bias, Kasi may mga nakikita akong mga comments, sinasabi nila dun sa last live ni Kuya Bal, Kasi yung ito guys, real talk lang po ito, kasi ganito, especially pag wala tayong ideas sa social media, yung kasi live ni Kuya Bal last time, marami nag-react. Ba't daw sinasabi ni Kuya Bal na si Rowel at si Rachel maghihiwalay? Wala pong sinasabi si Kuya Bal doon na ang Rochelle ay maghihiwalay. Wala po. Iyon po ang katotohanan. Ako guys, I'm a Rochelle fans, I'm a Rochelle reactor then. Pero syempre guys, doon tayo sa unbiased, maghihiwalay na. Kapag po ang thumbnail merong question mark, that is a question. Huwag po natin sabihin na pag sinabing maghihiwalay na, ay sinabi ni Kuya Bal Santos na talaga maghihiwalay. No, guys, mali po yun. Mali po yung ganung comment. Huwag natin paunahin yung emotions natin sa ganitong mga bagay. Kasi hindi po maganda po yun. Mali po yun. At the same time, ako naunawaan ko naman, napanood ko yung live ni Tatay Rezan. Yun nga lang, sana nag-live siya dun sa kanyang YouTube channel mismo. At the same time, parang nakita ko kasi parang nagiinuman ata sila. So, baka maaari, nabigla si Tatay Reza, which is, hindi na maiiwasan. At the same time, syempre tatay yung guys. Baka nasaktan, Pero sana yung mga nagko-comment, yung mga nagsusulsol, sana ayusin nyo, ipaintindi nyo dun kay Tatay Reza na hindi naman ganun yung sinabi ni Kuya Bal Santos Matubang. At the same time, wala naman siyang sinabing foul dun kay Tatay Reza at even kay Rachel. Ang nagpapagulo lang talaga yung mga nagko-comment. Yung nagko-comment lang. O yung mga sulsul. Kung meron man. Kaya tuloy parang nalagay sa alanganin. Nakita ko sa isang vlogger o sa isang reactor, binabas si Tatay Reza. Sa isang reactor din, binabas naman si Kuya Bal. Sana pa naiintindi nyo maigi dun sa mga viewers ninyo kung bakit, ano ba yung naging main reason. Although tapos na to guys, kasi para lang sa mga nag-e-educate lang po ako. So, pag nakita niyo po yung thumbnail, merong question mark. Huwag niyo agad pa ipalagay na sinasabing naghihiwalay. Hindi po ganun. May question mark. At the same time, nagtanong din po siya sa mga Kalingap Victor. Tinatawagan nga niya di ba? Tinatawagan niya sila Alex Librado, tinatawagan niya. So, ibig sabihin nagtatanong siya. At the same time, kung merong sinasabi si Kuya Bal, meron siyang spy, meron siyang nakuhang information, mas maganda wag natin i-public yung pagko-question. Siyempre si Kuya Bal is broadcaster yan at under nga siya ng member siya ng KBP. Kung may mga ganun guys, make it private. Lalo leader yan, Kumbaga leader yan ng Kalingap. So pag kinu-question natin yan, at the same time yung mga makikinig sa atin, maghahalo-halo na sila ng curiosity, magdududa na sila. So, doon magsisimula yung mga pambabash. Sana maiwasan po natin. At the same time, pag magla-live tayo, ingatan po natin, lagi natin tatandaan huwag natin pairalin ng emotions. Pairalin po lagi natin pairalin po natin ang isip at ang emotions. Dalawa po yan, hindi lang emotions lang. Dapat pati yung isip. Baka mamaya, mapagkamalian. Kasi minsan po, nangyari po yan, maganda naman po intention mo, kaya lang mali sa paraan. Kasi minsan, hindi naman, pag sinabi mo ganito, totoo naman, walang problema. Kaya lang, ang problema, gagawan ng chismis ng iba. Meron ng dagdag bawas. Diba? At may mga taga-sulsul. Kaya tuloy nagkaagulo. Pero at the same time, guys, huwag niyo mapagkamalian. Yun lang sa akin, sana talaga pag mga ganong bagay, huwag i-live, mag-usap sila in private. Lalo ganong kaselan. At huwag natin ka-question and then si Kuya Bal. Kasi yun guys medyo foul din yun. Huwag natin ko-questionin guys. As much as possible, let's talk them in private. Lalo mga ganong kaselan. Yung talagang maselan na maselan, make it private. At the same time, para-pares lang naman naging biktima Totoo may nagsimula lang ng ganyang issue. Na-content tuloy ni Kuya Bal. Diba? Na-content sa ibang mga live. Kung sana naumpayan, naisumbong na-i-report na kay Kuya Bal, di sana naiwasan yan. Diba? Hindi, kaya tuloy, I think talaga nagkaroon dito ng misunderstanding, miscommunication, So, marami pang iba. So, that's why, sana po, iwasan po natin yon. At the same time, sana wag na maulit. At, alam naman, si Kuya Bal, kasi, ganyan po talaga yan. Siya broadcaster, alam naman niya ginagawa niya. As long as wala naman siya sinasabi pambabalahura,
wag nating dibdibin. No? Kailangan, pag nanonood tayo minsan guys, lawakan natin yung unawa natin. 'Di ba? May mga bagay na sila lang nakakaalam, no? Dahil problema kasi iba, ini-interpret. Kaya tuloy nagkakalabo-labo. Nag-aaway-away. Pero syempre guys, ngayon so far so good dahil narinig ko nag-usap naman na sila. So, yun lang guys. Kaya sa mga viewers dyan, sana wag naman maging mga sulsul, nak ng pateng. Paano tayo guys? Papagitna tayo. Wag natin pag-awayin. Iba pinag-aaway pinagsasabong. Anyway, balik tayo dito guys kay Beyonce at kay Erica. Naka-black and white pa. Pero, hindi ko sasabihin ngayon. Bakit? Sa korte, kuya. Wala sa formal. Ang tamang pagsasabi po ng katotohanan sa korte, kuya. Dito. Yung mga suporta po kapag ikaw ay dinimanda na. Aba, dinimanda ako dinimanda ako. Siyempre po, doon sa korte, lalabas ko yung mga evidence. Ebidensya, oo. Mga witness, mga So, sino yung mga nagsabi, di ba? Tigo. Pero sa ganito pong pamamahayag, mga kalingap, sa harap ninyo, mga SG kayo, special guest, siyempre po mga kalingap, di ko sasabihin kung sino ito. Oo. Kasi lalo na magkaagulo pag sinabi ni Kuya Bal kung sino yun. Di ba lalo magkaagulo guys? Ngayon nga lang, di pa sinasabi, nagkagulo na Paano pa pag sinabi niya? At pwede rin malagay sa alanganin si Kuya Bal Santos Matubang. Sana talaga lawakan yung unawa. Actually, nagulat talaga ako. Medyo na-question yung thumbnail ni Kuya. Pero sana nakita nyo naman guys. Nilagyan niya ng question mark. At the same time, nagtatanong. Tinatawagan niya si Kalingap Victor. Yun ba yun? Yun ba? Hindi ba sapat yun? Para si Kuya Bal nagtatanong siya. Di ba? Wala naman siya sinabing pinaghihiwalay niya ang Rochelle. Wala. Kasi nga merong marites. May marites na nagsabi, yun yung point doon ni Kuya Bal. Huwag kayo mag-base lang sa thumbnail. Tapos yung thumbnail, kakalikutin nyo, bibigyan nyo ng meaning, mali po yun guys. Masanay po kayo sa mundo ng social media. Ngayon, pag nag-social media ka, dapat sanay ka sa mga ganitong mga argumento at sa mga ganitong pangyari. Kung ikaw ay magiging maramdamin, mas maganda, huwag ka mag-social media. Ganun po yung guys, kasi napakaselan po ng social media. Kaya kailangan lawakan natin ang ating puso at ang ating isipan. Ganun lang yung guys. Baka makuryente ako, mamaya tatanggihan niya. At least doon sa korte po, igwaning pirma. Igwaning power of attorney, igwaning signature. Dito po hindi pwede. Ano po, doon sa mga nagtatanong, dapat Kuya Bal, ilabas mo yung kung sino yung nagsasalita. At hindi pa pwede ganun, Kuya. Hindi talaga pa pwede. Sa dami ng kolokoy dito sa social media. Di ba? Baka lamunin tayo. Di ba, guys? Kwento sa'yo. Ay, hindi po pwede po. Kasi legit ako lehitimong mamahayag. Doon yun sa korte. Kapag dinimanda ako. Tulad niyan, ngayon mga kaibigan, ulitin ko lang ulitin kong muli. Ngayon po sa ating live, mga kalingap at mga suking tig paminaw. Good morning muna sa lahat ng ating mga viewers. Tayo po yung live muli sa ating official Nandiyan di ko ebidensya na sinasabi nila sa akin, nandiyan hindi ko ini-erase. Huwag mong i-resin. Kaya nga, nilinaw ko kasi meron siyang pinost sa social media at na marami nakabasa. Baka naman yung sinasabi niya, meron din katotohanan. Kaya pumunta ako dito. Hindi ko kami natatakot, Kuya Bal. Nakakatotohanan lang. Totoo niya, tutusan niya ako. Inutusan. At marunong akong magkuhan sa hardware. Yan Kuya Bal, babae na yan. Ito yun. Opo, yan. Yan ha? Oh, yan, Opo, yan. yan. Yan ganda. Kalinga po. Siya Butog din masyado. Butog ka daw. Yan po Kuya Bal. Hindi ako may sabi niyan, ento niya ka, huwag ka magalit sa akin ha. Si Lolo Miguel ang may sabi niyan. Hindi ako. Butog ka daw. Ibig sabihin ng butog, sinungaling. Hindi ako may sabi. Si Lolo Miguel.
Araw-araw po yung kausap ni May. Umaga, gabi. Yan, mukha na yan. Yan. Gawa ko ng thumbnail. And Tanyakaw Torres Butog. Butog. Huwag kang magalit. Hindi ako may sabi niyan, yung tiguang. Tiguang. Isa. Itong babaeng ito ay pumasok sa buhay ninyo. Pumasok. Alam sila, May. Halungkat niya Sino ba ito? Si Meteoris po yan. Kilala niyo ba ito? Si Torres daw. Di na Torres yan. Tunyakaw na yan. Hindi ko pa nga nakita. So, Personal. Ngayon ko lang nakita. Bakit, nakialam sa buhay ninyo? Yun lang. Lagi po kausapin. Marites ay, Marites yan. Siraan kayo. Hindi ko po nakikita. Ngayon lang yan. Ayun lang. Tanong, bakit pumasok sa buhay nindo? Hindi niya alam. Alam ko. Marites. Pero hindi legit. Ako po mga kalingap, mga kaibigan. Kuya, legit. Ako po ay Marites. Sabi ng iba, Kuya, ba't alam ka dyan? Marites ako ay. Ako ay chismoso. Pero legit. Kahit nga guys sa mga reactor, hindi nyo pwedeng pigilan yan eh. Sabi nyo, ay wag nyo i-react yan ah. Actually guys, hindi po mangyayari yun. No? Pero kasi ako minsan, for the sake of pula ng gulo, hindi ko nire-react. Pero tutusin guys, as a reactor, pwede mong i-react talaga lahat. No, hindi ka pwedeng pigilan ng kahit na sino. You have the rights na i-practice yun eh, yung pag-reaction video, magbigay ng opinion. Kahit kanino guys, wala kang pipiliin. No? Kaya lang minsan, sa atin, for the sake of quiet na lang, so hindi natin i-react lahat, di ba? Pero kung tutuusin, pwede guys, we have rights, kaya lang wala kaming karapatan na manira ng kapwa. No, mag-iba yun, no? Pag nag-react ka, as much possible, maging balanse ka, at huwag kang manira, at huwag kang mamersonal. Yung iba kasi, nag-react na nga, no? Nang babalahura na, na may personal pa, ang mga tanga. What the fuck? Kaya kung makikita nyo si Kuya Bal Santos Matubang, hindi siya na-personal. Focus lang siya dun sa issue. Yun tama, di ba? Tuloy natin to guys. Legit, akong chismoso. Igwa ako nito, KBP, Yan, malinaw Salbar Santos Matubang. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Di ba? So legit talaga si Kuya Bal, di ba? License to Marites. Mahalaga ini. Ako magka-radyo digdi sa daet. Guning registration. Lahat ng mga Marites sa reactor, nabigyan ko nitong mga lisensya. Number 1, si Bopel. Kuya, meron ba ako dyan? Number 1 Marites yan ay. Tapos si CLTV PH. May mga license to Marites yan. Si Sang Kailons TV, bibigyan ko rin ng ng lisensya. Yung mga Marites sa Kalingap. May mga lisensya na sila. Actually, may broadcast po every day. Wala na silang problema. Legit Marites na ay. Ayan. Ibig sabihin na guys, hindi nyo talaga makokontrol yun. Na ay, wag may react yan. Wala na. Ibig sabihin, parang sinasabi ni Kuya Bal dito. So, they have the rights na mag-react talaga o mag-marites. No, syempre, ang lang dito, dapat mag-focus ka lang sa issue. Huwag kang mamemersonal. So, yun yung rules dito, guys. No? Kung magmamarites ka man, karapatan mo yun. Pero make it sure, kaya mo dalhin yung sarili mo. At huwag kang mamemersonal, di ba? Ng mga chismosa sa Kalingap, may license na kayo! Kalingap, ngayon po yati pong titingnan, bubuksan natin itong ating thumbnail ngunyan. Yan na, ito maganda. Yancy and Erica. Yan na. Huwag niyong isipin po na ako ay nandito sa live para apakan yung isa. Hindi ganon ang ating pakay. O kaya ay siraan yung isa. Yes. Hindi ganon po. Hindi po masama na ihambing. Pagdating po sa loyalty sa Kalingap, kung sino sila. Yan. Hindi masamang ihambing yon. Ay, Kuya Bal Santos Matubang. Ang point doon is napag-uusapan, no? At the same time, kaya kung iko-compare man ito ni Kuya Bal Santos Matubang, syempre for educational purposes at para meron tayong matutunan. So, yung comparison, okay lang yan as long as hindi naman para umatake ka.
Meron kasi atake lang kaya kinukumpare. Pero si Kuya Bal, makikita natin dito guys, yung pinupunto niya kung bakit niya ito kinukumpare. Panoorin muna natin to guys. It's normal. Kaya sa mga anak ninyo, may anak kayo, minsan may normal yan, Kuya. na inihahambing ninyo sa kwentuhan, sa kapitbahay ninyo. Alam mo, Mari, yung isa kong kapatid na bunso, grabe, ang sisipag, laging may pera ako pag dumating sa bahay, nagbibigay. Yung panganay, Diyos ko po, wala man lang. Normal yon sapagkat we are one family. Kalingap. Subalit, tama, Kuya. mga kaibigan, i-check loyalty ko lang po, i-check lang natin kung talagang sino talaga ang talagang tunay na maganda. Lupet! Kasi mayroong maganda at mayroong fake ha? Faking maganda. Ha? Ang tawag natin dyan, mga kalingap, may itsura lang. Ako po, mga kalingap, hindi ako gwapo. May itsura lang. Val Santos Matubang, gwapo mo, hindi po mali po yun. Ako po ay mayroon lang itsura. Ayan. Itsura. May kahawig. Kuya, may kahawig ka. Tama naman si Kuya dun. Iba talaga yung may itsura sa gwapo. Tulad ko din, may itsura lang ako. Pero hindi ako gwapo. Meron kasi talaga gwapo eh. Lalo kung ang basehan mo ay yung pag-aartista. Di ba? Kung ang basehan mo pag-aartista tsaka yung mga nakikita sa mga pelikula. Yung mga leading man. So, tuloy mo na natin to. Yung artista, sino yon? O yung kahawig mo yon? Kaya ako po may itsura. May kaitsura lang. Yung tunay po, yung legit, yung gwapo talaga. Yes. Ako po ay may itsura lang. Yo. Si Kalinga Prab, yun ang gwapo. Yun. Yun ang tunay. Tunay yun, Kuya Bal. Gwapo talaga si Kalinga Prab. Pag nakita sa personal, guys. Ang gwapo. As in, para artista. Ay. Diba? May nagtatanong dito, Kuya Bal, si Ruel ba ay gwapo? Nung nasa Gwapo yan, Malalag Kuya. yan, pangit man yan. Nasa Malalag. Diba? Ito guys, baka sabihin ng iba, nanlalait ni Kuya Bal. Hindi po, totoo po yun. Meron tayong in-upload last time sa TikTok niya. Sobrang payat ni Ruel. Hindi naman siya gwapo noon, guys. Pero ngayon talaga nakita mo improvement ni Ruel, no? Nag-glow up, di ba? Kaya kung, guys, real talk to sinasabi ni Kuya Bal. Totoo naman yun, guys. Ngayon, payat si Ruel noon. Ngayon, tignan mo, gwapo na, di ba? Artista na rin, ano? Payat baga si Ruel noon. Nung nagpa-diet, gwapo. Ibig sabihin po, nasa diet ang mga gwapong ngunyan. Makapunta nga sa diet, Kuya Bal. Gusto mong gumwapo? Magpa-diet kayo. Sigurado gwagwapo ka dito. Ito, nagkukumpara din po, Kuya, sino ang mas gwapo? Si Derek Nuelsa o si Virador? Ay, alam na natin kung sinong gwapo sa dalawa. Sana all gwapo. Si Virador, may itsura. Pero ang gwapo po, si Derek Nuelsa. Alam po natin yan ng lahat. Ito po mga kalingap, mga kaibigan. Bago natin umpisahan yung talakay ngayong umaga po. Okay, Kuya. Makinig muna tayo. Ito muna tayo mga kaibigan. Sa live natin ito, pag-uusapan natin Lupit, Kuya. Meron kang voice over Lupit niya na. ang kaibahan ng maganda at may itsura. Ayan Sa live na ito, pag-uusapan natin ang maganda at may itsura. Katulad ni Erica na may itsura lang. Grabe yun Katulad ni Erika na may itsura lang. Sa bagay, hindi naman niya sinabing pangit. Yeah? Sinabi niya lang may itsura. So, hindi naman niya nilalait. So, tama. Ako guys, may itsura ako, di ba? So, sa ito guys remember, disclaimer lang, nag-react lang tayo dito sa video ni Kuya Bal, at wala po tayo dito tinatapakan. So, tama naman, may point naman, may itsura. So, hindi naman palalait yun. So, okay, tuloy natin. Na di katulad ni Beyonce na tunay na maganda. Wow! Si Beyonce po ay tunay na maganda. Grabe to Si Erika pala ay may itsura laang. Ang may itsura lang ay pwedeng kumupas at maglaho. Yan. Kapag ikaw po may itsura laang, ano po, pwedeng maglaho at kumupas. Ano pala yun? Bakit po mga kalingap? Kasi po ang may itsura,
pilit nagpapaganda. Halimbawa, bibili po ng... May point naman si Kuya Bal. Ano? Pag may itsura ka nga naman, magpapaganda ka. O kaya magpapapogi ka. May itsura ka eh. Hindi tulad ng iba, talagang likas na maganda. At likas na gwapo. Kahit anong bihisa mo, kahit anong itsura, gwapo pa rin. So, yun yung point doon. Tuloy natin. Ganito, yung mga, ang tawag dyan, mga make-up, lipstick, eyebrow, tapos kung ang pilik mata mo ay maikli, pahabain mo tulad ni Catherine. Sabi ko, Catherine, abay, di ba sabi ko mag-swimming tayo? Lahat nag-swimming na bagaw, lahat nag-swimming. Ba't ikaw? Alam mo sagot sa akin? Ay, kuya ba, baka yung pilik mata ko'y lumangoy? Baka raw po yung kanyang pilik mata lumangoy? Ay, bakit po? Sapagkat nagpapaganda. Ay, grabe yun. Tulad ni Erika po, pilit nagpapaganda. Diba? Yung mukha niya, may pintura. Pero si Diancy po, mga kalingap, kahit walang pintura ang mukha, lumalabas ang tunay na ganda. Napatay. Ganyan po ang totoong maganda po. Kahit walang pintura, ang gamit ay pulbulaang, lumalabas ang tunay na ganda. Kung nagmi-make up, nagli-lipstick, ang tawag dyan, pala yun trying hard. Trying hard yan, gustong gumanda, kasi maitsura laang. Subalit ang tunay na ganda, kailanman ay hindi mapapawi. Yun! Hindi ko ang tunay na ganda po, kailanman hindi napapawi. So ano yun? Ibig sabihin yung nasa loob ng isang tao. Yun yung hindi napapawi. Diba? Yun ang tunay na ganda yung panloob din. Diba? Tuloy natin. Po, tulad ko, maitsura lang, ay habang tumatanda, pumapangit. Pero ang gwapo po, like Agamulak. Pogi lalo. Agamulak, no? Matanda na, pero gwapo pa rin. Tulad ni Philip Salvador. Pogi pa rin. Ganon. Habang tumatanda, lalong nagbo-blooming, gumaganda. Pero kami po, ni Birador, maitsura lang kami. Si Derek Nuelsa po ay talagang gwapo talaga yan. Ay, sana all. Kaya tinawag siyang Adonis ng Kalingap. Gwapo man yon. Si Beyonce na Kalingap Angel ay tunay na maganda. Yan! Mula sa tunay na maganda po si Beyonce. Walang duda yan, Kuya Paul. Talagang maganda si Beyonce, naknapatang. Panlabas na anyo. Pati sa loob, mabait yan, hanggang sa kanyang kalooban. Ayun. Mga Kalingap, ngayon po natin pag-uusapan itong dalawa. Sige, Kuya Paul, makikinig kami. Po, makikinig kami, Kuya. Sa live na ito, ay wala tayong aapakan. Yan, di ba? May disclaimer si Kuya Bal. Nakita nyo, guys, may disclaimer siya. Ihahambing lang natin yung outside at inside. Yan. Unahin na po ang panlabas na anyo ni Erika at ni Beyonce. Doon tayo sa buhok. Buhok. Sa buhok tayo. Mula ulo hanggang talampakan. Ay, grabe. Talaga sinimulan sa ulo, hanggang talampakan, Kakaiba si Kuya Bal. Ulitin ko po, mga Kalingap, itong ating pong intro. Sa live nating ito, pag-uusapan natin ang kaibahan ng maganda at may itsura. Yes. Okay. Katulad ni Erika na may itsura lang, na di katulad ni Beyonce na tunay na maganda. Yan. Ang may itsura lang ay pwedeng kumupas at maglaho. Subalit ang tunay na ganda, kailanman ay hindi mapapawi. Yan. Si Beyonce na Kalingap Angel ay tunay na maganda. Wow! Mula sa kanyang panlabas na anyo hanggang sa kanyang kalooban. Sa buhok po, ay wala na si Erika. Erika, medyo may pagkakulot-kulot dyan ay. Ay, ano ba yung marang manidi ang buhok? Medyo kulot-kulot. Si Beyonce po, wow, ang haba ng buhok ni Beyonce. Sa buhok pa lang po, wala na, di ba? O sa mata po, ang mata ni Erika medyo dako, dako. O, siyempre payat baga. Alam niyo po, may pamangkin akong malaki ang mata. Ay! Na-find out ko po, bakit malaki? Kuya, malaki din mata ko.
Tablak. Mata mo, yung pala payat. Gusto mong tumaba at gumanda ang iyong mata, magpataba kayo mukha. Sisingkit mata mo. Tulad ko po, singkit mata ko. Bakit? Mataba ako ay, yung mukha ko. Pero pagka ang mukha mo'y payat, lalaki mata mo. Tulad ni Erika, malaki mata. Bakit po? Kasi nga, payat. Si Beyonce hindi payat eh. Oo nga. Tama lang. Kaya ang mata niya po ay maganda. Alright. Sa mata lang po, mabibighani ka na sa mata ni Beyonce. Ano pa po? Sa ilong, ay lalo na. Ang ilong ni Beyonce ay talagang gandang ilong ni Beyonce, no? Gandang ilong ni Beyonce. Halos lahat ng outward appearance ni Beyonce, kumpleto po mga kaibigan. Coca-Cola body. Napatay. Si Erika po, maganda naman ang katawan ni Erika, pero putot. Putot si Erika kaya, no? Ang height ni Erika po 4'9 lang. Kaya si Kuya Bal, guys, pag hindi mo siya inuunawa, mapagkakamalian mo. No, talaga masyadong diretso magsalita si Kuya, talagang prangka. Siyempre, kung ano yung nakikita niya, yun ang sinasabi niya, guys. So, sa akin naman din naman ito panalait o paninira. Tuloy natin ito, guys. Si Beyonce dami kong tawa kay Kuya Bal, po ay 5'3". Matangkad. Si Erika po ay 4'9". Matangkad pala si Beyonce. Totoo naman, hindi ito paninira. Ayun. Totoo naman yung guys, no? Ano yan opinion ni Kuya Bal, kung ano yung nakita niya, sinasabi niya lang. Iba kasi, tinitwist. Kaya minsan magulo. Tapos isusulsul dun sa, tignan mo, ito sinabi ni Kuya Bal, hindi naman ganun. Kaya tuloy, pag pinaniwala mo ibang mga viewers na taga-sulsul, wala, magkakamali ka ng information. Kaya minsan yung mga taga-sulsul, yung mga nagko-comment, huwag niyong babasahin nyo, lahat paniniwalaan, kahit kilala nyo. Ako kahit kilala ko, hindi ko pinapaniwalaan. Kasi minsan, mali-mali din naman sinasabi. Diba? Kahit ako guys, sabi ko ako, mali din ako. Huwag niyo ako paniwalaan guys. I-correct niyo ako, diba? Ano naman yun? Kulang ang katotohanan. Hindi paninira yan. Yun. Ngayon, sa kulay po kutis. Sa kutis nila, nakakalingap. Husgahan nyo na. Parehas dagat yan. Parehas dagat, pero ibang kutis ni Beyonce. Iba kutis kuya. Para siyang si Marimar. Mestiza. Iba yung puti din naman ni Erika. Ako guys, nagaganda din ako sa bat ni Erika. Kaya lang kung usapan maputi, iba talaga yung puti ni ni Beyonce. Mestiza talaga. Ito natin. Kutis, dalagang tunay. Tsaka ang balat niya kuya ni Beyonce malinis. Malinis guys. Ito wag niyo mapagkakamalan guys, baka sabihin niyo, hindi po, wala akong nilait ito. Talagang nakikita ko sa kanya malinis yung balat niya, 'di ba? Talagang babaeng Pilipina, yeah. Okay. Tuloy natin. Sa galaw po, mga kalingap, galaw. Ang galaw ni Beyonce po ay hindi magaslaw. Mainhin kuya, mainhin. Pino. Pino. Hindi ko sinabing magaslaw si Erika, ha? Hindi, wala kuya, wala kasi wala ko narinig. Sinasabi niya lang naman na hindi magaslaw si Okay, malinaw yung sinabi ni kuya. Hindi ko sinabi, kayo may sabi niyan. Tama kuya. Wala ko narinig. Ang sinabi ko lang po, ang galaw ni Beyonce, Pino. Yan. Mainhin at talagang kaakit-akit. Yaka. Sa puwit po, sa puwit. Ang puwit ni... Grabe ka kuya, pati puwet Isa bagay, sabi nga niya, mula ulo hanggang paa. Kasama puwet doon. Pakinggan natin guys Beyonce, pagayaan pagayaan. Kay Erika po, pag ganito naman kay Erika, kabaliktad. Grabe. Disclaimer lang Ito po sinabi ko, ayon sa akin nakikita. Di ba? Tama ayon sa aking nakikita. Hindi ito pambubuli. Hindi po. Sinabi ko lang, ayon sa aking nakikita at nakikita rin po ninyo. Yan. Baka isipin nyo, binubuli ko si Erika na po. Diba, wala naman ko, kuya, wala. Sa akin, nakikita ko hindi naman niya binubuli. Hindi naman niya nilait Si Erika po hindi maganda. May itsura lang. Okay. May itsura lang. Yan
Sa live nating ito, pag-uusapan natin ang kaibahan ng maganda at may itsura. Yan. Katulad ni Erica na may itsura lang, na di katulad ni Beyonce na tunay na maganda. Ang may itsura lang ay pwedeng kumupas at maglaho. Pwede. Subalit ang tunay na ganda, kailanman ay hindi mapapawi. Si Beyonce na kalingap angel ay tunay na maganda. Wow! Mula sa kanyang panlabas na anyo hanggang sa panloob. kalooban. Sa panloob tayo! Ngayon na, panloob na. Ako, agree naman ako guys kasi sa medyo, kahit sabi natin sa sandaling panahon, no, nakita ko talaga sa mga vlog ni Beyonce. Mabait siya guys. Mabait na mabait si Beyonce. No? Panloob tayo mga kalingap. 5 bagay po ating titingnan sa panloob na anyo. 5 bagay po. Ano yung panloob? Inside appearance. Purity. About purity. Goodness. Humbleness. And sincerity and loyalty or commitment. 5 lang po yan, mga kalingap. Sa purity po, kalinisan. Kalinisan. Wag na yung outward, kasi pagka yung outward sa kalinisan, talo si Erica ay. Kahit anong bihis ni Erica, parang hindi nagbibihis, ano? Pero si Beyonce po, mga kalingap, kahit yung kanyang sinuot kahapon, abay parang bago pa din. Di ba? Napansin nyo po? Wag na sa panlabas na anyo about purity. Sa loob na laang, mga kalingap, kalinisan, malinis ang budhi. Ikumpara ninyo, halimbawa ikukumpara natin. Sa palagay nyo po, sino ang mas malinis ang budhi? Si Erica o si Beyonce? Dito guys, nagtanong si Kuya Bal, ano? Tinanong niya yung mga viewers niya. Okay? Ito. Pakinggan nyo po ito mga kalingap pa. Sige Kuya. Nagsalita ang lolo. Okay. Kailan sila magkakapatid? Dalawa lang sila? Dalawa lang po yan. Kaya, Dalawang magkapatid. Tuwa-tuwa nga ako, unang apo ko sa babae. Minalmahal ko. Paglaki, nagkasungay. Sinabi po ni Lolo Miguel, may mga sungay daw sila. Grabe. Sino? Nalalagaan namin. Si Erica tsaka si, apo ko sa babae. Alam niyo guys, pag sinabihan ng isang matanda na may sungay, matindi yung guys Kasi ang ano lang, kambing lang ang may sungay. Pero pag sinabihan ka may sungay, ibig sabihin nilarawan ka na masamang tao ka. Ganun yun. Diba? Masamang tao ka pag nilarawan ka na meron kang sungay. Yan naman ay based dito sa audio. Sa audio ni Kuya Bal Santos Matubang na ito nga, narinig natin, boses ni Tatay Miguel, di ba? Tuloy natin. Sheila May. Minalmahal ko. Paglaki, nagkasungay. Hindi ako ang may sabi niyan. Si Lolo Miguel. May sungay daw si Erica. Yun lang. Grabe yun. May sabi po. Hindi ako may sabi niyan. Ang may sabi niyan, si Lolo Miguel. Dalawa lang po. Ayan, Nalalagaan namin. Tuwa-tuwa nga ako, unang apo ko sa babae. Minalmahal ko. Paglaki, nagkasungay. Paglaki raw po ni Eric at ni Sheila May, nagkasungay. Kasi Beyonce po. Grabe yun. Abay, mabuting tao. At maraming buzzers di pinapansin. Si Beyonce, no? Tahimik lang, ano? Tahimik kasi si Beyonce, guys. Saka makikita mo na sa mukha niya, hindi niya pinapansin. Lagi siya kalawis na ang ngiti yan si Beyonce. Kahit sa mga vlog. Tahimik lang, guys. Saka lagi na ang ngiti. Tutuwa ako. Binabas na siya, patay mali. Oo. Sapagkat ayaw niyang makasakit sa iba. Di ba? Ayaw niyang magsalita at baka masaktan kayo. Pero si Erica po, sariling lolo niya ang nagsalita na nagkasungay na. Dalawa lang po yan. Ayan mo guys, lolo ang nagsabi sa iyo Kasi lolo marami yung experience, di ba? Lolo guys namin, tuwa-tuwa nga ako, unang apo ko sa babae. Unang apo sa babae. Minalmahal ko. Paglaki, nagkasungay. Ako ba may sabi noon? Buti, buti sungay lang.
No, nakikita natin na yung mga nasa drawing, di ba, may sungay na, may buntot pa. At least sungay lang ang sinabi. Tuloy natin. Si Lolo Miguel. Yung ano po, yung humbleness, humility. Humble po si Beyonce. Right yan, guys, si Beyonce. May mga angels tayo dyan, nagpapatunay. Ayaw ko lang ilabas yung records kasi baka i-bust nyo yung mga angels ay. Baka isipin nyo, nakikialam itong mga angels na ito. O para may iwasan yung basing sa kanila, ako na lang magsasalita about sa humility. Talagang si Beyonce po ay very, very humble. Ay. Alam ni Ido yan. Anong sabi ni Ido sa akin? Grabe, Kuya Bal, si Beyonce. Napaka-humble talaga. Sabi ko, ba't mo nasabi, Ido, na si Beyonce ay napaka-humble? Naapakan ko na, hindi pa nagreklamo. Oh, talaga? Mabait si Beyonce, no? Binatapaan siya ni Kalingap Edo, ni Papa Eds. No, pero hindi siya nagreklamo, hindi siya sinemangutan, di ba? Ha? Minsan nagbiro ako ng medyo hindi maganda, di malamang nagtawa pa nga. Talaga? Bait ah. Di malamang nasaktan sa biro ko. Ayos ah. Very humble talaga, Kuya Bal. Galing, Saka tapat siya sa Kalingap. Ayaw tumanggap ng mga kung saan galing na bigay. Binigyan ni Dr. Love ng regalo, sabi ni Beyonce. Alam ba ni Kalingap Rab yan? Yun agad ang tanong. Yun. Alam ba ni Kalingap Rab yan? Pag hindi po alam ni Kalingap Rab, hindi siya tatanggap. Oh, very good ah. Yan ang very loyal. Oo. Tsaka safe yan kasi hindi siya mawawakwak, di ba? Hindi siya mawawakwak ng mga sponsor na controlling. Yung mga sponsor kasi controlling, guys eh. May mga ganyan. Tapos aagawin nila sa Kalingap. At sa Kalingap, hindi yung may matchat, may mabigay, tanggap ng tanggap. Ha? Tuloy po, mga Kalingap, ang nangyayari po, nawawakwak. Yung mga mukhang pera, lumalaki ang mata sa pera. Pag may nakitang pera po, lumalaki ang mata, nawawakwak po yan. Very materialistic po, mga kaibigan. Alright. Pero si Beyonce po, hindi siya materialistic. Oh. Pwede. Napansin niyo po ang isang tao pong hindi materialistic. Paano ko yan? Yung cellphone niyan, yung ano lang, pinakamurang cellphone. Di ba nakita nyo guys, pinakamurang cellphone lang ang cellphone ni Beyonce. At nakita ko naman guys, nakita ko si Beyonce, hindi niya inuna yung sarili niya eh. Inuna niya yung bahay nila, in-extend niya, tapos nagulat ako, ang linis ng bahay nila, tapos pinagawa sila. So talaga makikita mo sinasabi ni Kuya Bal na hindi siya materialistic. Ako naniniwala ako doon, no? Sana wag talaga siya magbago. At yung cellphone niya luma, sabi ni Kuya Bal, no? O totoo siya, marami nagbibigay siguro ng bagong cellphone niya, pero siguro, I don't know, baka hindi niya tinatanggap, no? Mas inuuna niya yung priority nila bilang pamilya. Kasi 'di ba totoo naman yung guys eh. Cellphone siguro okay lang naman 'yan, pero siyempre unahin mo palagi yung family mo, 'di ba? Kung talaga nandoon yung focus mo. Pero kung bibili ka mamahaling cellphone, 'di ba? Tapos hindi mo nabibigyan ng tama yung family mo, di ano ka noon? Materialistic ka nga, 'di ba? I don't know kung mali ako guys, pero so far so good naman. At nakikita naman natin yun sa itsura ni Beyonce, mabait talaga siya, no? Yung mga gamit sa loob ng bahay po, halos wala nga eh. What? Tapos wala siyang mga hikaw-hikaw na ginto. Wala po. Ang ginagamit ni Beyonce po, yung kanyang kagandahan. Anak na batay. Hindi yung mga piking ganda. Na nagpapalamuti, maraming kwintas, hikaw, malaking hikaw, puro make-up, tapos may mga... Anong sabi ni Catherine? Sabi ko, oy Catherine, maligo ka na. Sa lahat ng babae, ikaw na naiwan dyan, di ka naliligo sa dagat. Anong sagot sa akin? Kuya, baka maglangoy yung pilik mata ko. Maraming ganyan po, mga piking pilik mata. Pilit magpaganda. Subalit,
Anong sabi dito mga kalingap? Sa live nating ito, pag-uusapan natin ang kaibahan ng maganda at may itsura. Grabe yun. Tulad ni Erica na may itsura lang, na di katulad ni Beyonce na tunay na maganda. Yan. Ang may itsura lang ay pwedeng kumupas at... Ang may itsura lang ay pwedeng kumupas. Pero ang maganda po, mga kalingap, habang panahon... Ang may itsura lang na di katulad ni Beyonce na tunay na maganda. Yun. Ang may itsura lang ay pwedeng kumupas at maglaho. Pwede. Kahit ang tunay na ganda, kailanman ay hindi mapapawi. Yan. Tama Si yun. Beyonce na Kalingap Angel ay tunay na maganda. Wow. Mula sa kanyang panlabas na anyo hanggang sa kanyang kalooban. Yes. Ang mga kalingap, mga kaibigan, habang tumatagal po, ilang taon na sa Beyonce ngayon? Alam niyo ilang taon na sa Beyonce? Magsi-17 kuya. Ilang taon na si Beyonce? Magsi-17. Alam niyo ilang taon na si Beyonce? Sige, sabihin niyo kung ilang taon na si Beyonce. Magsi-17 pa lang, kuya. Ilang taon na si Beyonce ngayon? 17? Or 18? Or 16? Mga kalingap. Habang tumatagal, habang nagdadalaga po si Beyonce, lalong gumaganda. Naklapagan. Yung isa dyan, habang tumatanda, kumukupas. Bakit po? Bakit, kuya? Inaninigarilyo ay nagbibip. Kung totoo man yun, guys, hindi maganda. Ewan ko baka sabihin nyo, hindi po ako nang-judge siya. Pero, syempre, kung health-wise ang pag-uusapan, syempre, mas maganda, hindi ka naninigarilyo. Pero, syempre, wala tayong karapatan na pigilan yung mga taong naninigarilyo, guys, huwag niya mapagkamalian. Pero, syempre, sa akin, kung health-wise at beauty, regimen, di ba? Iwasan mo yung paninigarilyo. Sabi nila, based dito sa pag-aaral, no, na may nabasa ako, na yung mga taong naninigarilyo ay mabilis tumanda. No, mas mabilis kang tumanda yung itsura mo. Kaya nakaka-relate ako dito sa sinasabi ni Kuya Bal na parang mas mabilis kang tumanda. So parang gano'n, no? Sa point na yun, guys, sa usapang health, no? So tuloy muna natin. Nagbibip po mga kalingap, may bisyo pala ini. May bisyo po. Si Erica po, walang bisyo. Wala. Kahit sa pagkain po, kita ko kumakain si Beyonce. Abay, pinong-pino pag kumain, mga kalingap. Nung kumuha ng pagkain po, hindi yung pag kumuha baga, tulad ni Kalo. Pinupuno yung plato, pinupuno ni Kalo yung plato. Pero si Beyonce po, very cute. Okay. Kumuha ng kanin, 2 kutsara lang. Kumuha ng ulam, unti lang po. Hindi puno yung plato. Yung iba, pag kumuha ng pagkain, abay, akala mo kakatayin na at kapatayin na. Very cute. At talagang pinong-pino po si Beyonce. Habang nagdadalaga, nagkakaedad, grabe mga kalingap, lalabas ang ganda niya pag nag-20 years old na po yan. Matangkad po. Mataas si Beyonce. Ma-5'5 yan. Si Erica po, baka mag-flat 5 lang ito. Baka mag-flat 5 lang ito, mga kalinga. Pero si Beyonce po, baka mag-5'5 ito. Grabing ganda. Kasi pa lang siya, magsi-17 pa lang. Tatangkad pa yan, guys. Tsaka matangkad si Beyonce, guys. Nagulat ako, matangkad siya. Ni Beyonce, ito'y makasuot ng mga hikaw, porsilas, kwintas. Ganda siya, guys. Ay baka magandang lalo ito, mga kaibigan. Ay! Alam mo yung mga swerte ni Galing ni Papa Eds, if ever, guys, babaeng sosyalista, pati yung paa mayroon niyang kwintas. Ay, maganda kay Beyonce yan, Yung pang model, ang suot. Ay. I-vlog ko si Beyonce po, mga kaibigan. Gusto niyo pa i-vlog ko si Beyonce? Pwede, kuya. Pwede. Na para nakapang-model, pwede. Tapos, maglalakad siyang gayaan, pakimbot-kimbot. Naku, baka si Edo lalong ma-inlove.
Luluwa mata ni Edo dun, ha? Baka lumuwa yung mata ni Edo doon. Salamat na lang po na si Edo po hindi napunta kay Erika. Kung nagkataon, kawawa si Edo, mga kaibigan. Kawawa si Edo talaga. Salamat na lang po at si Edo Poy na kay Beyonce ngayon. Ay, napatay ha. Shoutout sa lahat ng mga EDC fans dyan. Narinig sinabi ni Kuya Bal Santos Matubang ha. Ay, grabe yun. Ang ganda. Very positive sila. Very positive siya kay Beyonce. At lumalabas, botong-boto siya kay Beyonce para kay Kalingap Edu. Yeah, guys, botong-boto siya. Upload natin. Salamat na lang, no? Talagang napakabuti ni Lord sa atin. Ha? Sa live nating ito, pag-uusapan natin ang kaibahan ng maganda at may itsura. Oh. Katulad ni Erika na may itsura lang, na di katulad ni Beyonce na tunay na maganda. Kulit ng voice Ang over. may itsura lang ay pwedeng kumupas at maglaho. Subalit ang tunay na ganda, kailanman ay hindi mapapawi. Si Beyonce na Kalingap Angel ay tunay na maganda mula sa kanyang panlabas na anyo hanggang sa kanyang kalooban. Yan, di ba? Si Beyonce po, tunay. Totoo. Hindi pike. Walang mga make-up yan. Nung nag-model dyan sa mall, sa SM City Diet, nag-model, minik-upan po mga kalingap. Lumabas pa ang kanyang ganda. Oh. Sabi ko, ito ba si Beyonce? Si Beyonce po mga kalingap, minik-upan. Maganda. Diyan sa SM Mall po, nag-fashion show sila. Nalala ko yan, fashion show, ano? May nag-request nga sa akin, ako daw yan, pero hindi ko pa magawa, guys. Pasensya na po, busy pa. Sabi ko, si Beyonce ba yan? Aba, talagang lumabas yung ganda, mga kaibigan. Noong nagsalita, ay, grabe mag-speech. Matalino po. Maganda po magsalita si Beyonce. Si Erika, okay naman. Okay rin, pero hindi siya ganun katulad ni Beyonce, magaling talaga. Sa talino po, may talino si Erika. May halong tuso. Hindi Kuya Bal, may katusuhan. Sabi ni Lolo, oh. Si. Anong sabi ni Lolo, Miguel? Wala sila magkakapatid. Ha? Dalawa lang. Kaya nalalagaan namin, tuwa-tuwa. Tuwa pa, no? Minalmahal ko. Paglaki, nagkasungay. Nagkasungay? Kung nagawa nila, Erika at Sheila May dito sa Kalingap, hindi katakataka. Doon nga kay Lolo Miguel, nagawa nila. Oo nga. Kay Lolo Miguel nga po, nagawa nila yung ganyang ugali. Sa Kalingap pa kaya. Sa Kalingap pa kaya. Tama yun. Salamat po, mga Kalingap. Kung nagawa yun sa lolo niya, no, sariling dugo, mas for pa kay Kalingap Prop, di ba? Di ba? Tama ba yun? Di ba? Ganun yung point dun eh. Yung logic dun eh. Di ba? So, kung nagawa mo yun, kahit tama yung sinabi ni Kuya Bal, no? Kunwari, naging sila ni Edu. Ito guys, for argument, naging sila ni Erika at saka ni Edu. For example lang, kawawa si Edu, alam niyo kung bakit? Kung sa lolo nagawa yun, much more pa sa ibang tao na hindi niya kamag-anak. Di ba? Ayun lang naman ay opinion ko. So, hindi ko naman sinasabing tama ako. Kasi based dito sa nangyayari, di ba, kung if ever na totoo man, na talagang may mali dito ay yung si Erika at, di ba, talagang lumalabas guys. Ito guys for the sake of argument lang, no. Baka sabihin na naman ng iba bias tayo. Pero ito guys, kung totoo man, no, at talaga namang may ginawa siyang mali din sa lolo niya, maling-mali yung guys. Kung sa lolo niya, nagawa niya yun, much more pa sa ibang tao. At lumalabas, kawawa talaga si Kalingap Edu doon. Sa punto na yun. Totoo po yun, guys. Umalis sila bilang Kalingap Angel itong si Erika. Oh. Di ba masira pa ang Kalingap dahil sa kanila?
Salamat sa katotohanan na nailabas, nailantad dahil kay tita. Dahil kay tita po, mga kaibigan, nailabas ang katotohanan. Oo. O magsama kayo ni Jun A. Jun A! Huwag kang magalit sa akin, Jun A. Love kita. Huwag kang magalit, Jun A, kay Val Santos Matubang. Inilahad ko lang po ang katotohanan. Oo naman. Kung ikaw ay maka-Diyos, Yan! maka-tao, Yan! maka-senior citizen, gumising kayo. Tama, no? Sample yun, guys. Real talk yun. Kung ikaw talaga maka-Diyos, at sabi na natin, maka-senior citizen, doon ba hindi ka ba magigising? Teka, parang sino ba paniniwalaan ko? Di ba? Paniwalaan mo yung lola na may sakit. At yung si Lolo Miguel na matanda na. Kahit ako naawa ko, guys. Pasensya na kung sa point na to, magiging bias ako. Pero totohanan lang. Kasi ako may lolo't lola ako eh. Mahal ko lolo't lola ko. Pero yung ganon, gaganon yung may lolo't lola mo. Ewan ko, kung sabihin nyo pang mabait yung guys, don't know guys, baka mali ako. Pero para sa akin, pag ang lola mo may sakit, papabayaan mo, ay, sabi mo mabait ka, hindi ako maniniwala guys. Opinion ko lang yun diba? Sana magbago. Yung Erika na yan, kuya. at Sheila May, walang kwintang mga apo. Mismo po ang Diba? nagsabi yung lolo nung nagkaedad, nagkasungay na. Diba? Dalawa lang po yan. Dalawang magkapatid. Kaya, Sheila May alagaan namin. at Tuwang-tuwa Erika. nga ako, unang apo ko sa babae. Minalmahal ko. Paglaki, nagkasungay. Nagkasungay. Baka, John A., baka balang araw, sinuwag ka yan. Baka pag sinuwag ka niyan, isusumbong ka sa asawa mo. Ay naku, mahirap yun guys. Di ba? O, hindi ka na makamag-anak. Hindi ka nga lolo eh. Di ba? Yun ang delikado dyan. Lalo pag wala nang wala nang makuha sa'yo. Di ba? Ito guys, in general, in general knowledge Hanggat maaga pa, John A., lumapit ka kay Val Santos Matubang. Kayong magsama. Iwan mo yan yung dalawang mga salbahe na yan. Sabi ni Lolo, nagkasungay po, John A. Iwan mo yan. Huwag kang paluko dyan. Ilang milyon na ang nagastos mo? Mahigit ng 2 milyon. Grabe, laki. Binigyan mo ng 2 million? Inmax si What? Erika. Inmax? Motor? Magkano Inmax? Wow. 180,000 pesos. Sana all. Binigyan mo ng tricycle, sila Sheila May. Magkano ang tricycle? Kung may numero yon, 350,000 pesos. Grabe, lalaki. Grabe, nabibigla ako, guys. Matindi to, Yung bahay, loob at bahay, inabot ng mahigit 1 milyon. Allowance pa nila. Grabe, Magkano po? Mahigit 2 milyon. Ang pirang binitiwan mo. What? Sa mga walang kwintang tao. Ay, grabe yun. Sabi ni Kuya Bal, sa mga walang kwentang tao. Sa mga walang kwentang tao. Talagang bitiin sa huli. Kasi grabe naman talaga guys Sobra naman yun guys. Lolo mo yun. Lola mo may sakit. Matitiis mo ba yun? Habang ikaw ay talaga nagpapakasarap ka sa NMAX? Nak na pateng. Tulad nila. Yon ang sabi ni Lolo Miguel. Nagkasungay. Nagkasungay. Kaya nalalagaan Ayan, namin. Tuwa-tuwa nga ako. Tindi, unang apo ko sa babae. Tindi. Minalmahal ko. Paglaki, nagkasungay. Tapos aalagaan mo? Huwag ka dyan. John A.
niluluko ka lang nila. Kasama si Anton Yacao Torres. Binubula-bula ka lang ni Sheila May. Ayun lang. Di ka naman gwapo. Ayun lang. Hindi ka naman gwapo. Tulad ko. Huwag ka na dyan sa kanila. Kayo magsama. Jun Ha? May mga pabahay. Magagamit mo pa yung pera mo sa mabuti. Di ba? May pabahay pa. Tayo dito, maraming pabahay tayo. Yung pera mo, iano mo sa mga matanda. Oo. Ito si Tatay Miguel. Itulong niya na lang sa matanda, di ba? Biri mo. Alam mo, guys, kung may edad ka, mayaman ka. Ibigay mo na lang yung pera mo dun sa mga bagay na mapapakinabangan mo. Di ba? Marami ka pang pamilya at deserving na tao na matutulungan. Di ba? Bahayan natin. Magkano ambag mo, Jun A? Tama. Jun A, magkano ambag mo? Itong co-host team, 30,000. Co-host team, 30,000. Kasi yung ibang pera nila nandun kay Daniela. Tinulong natin. Kay Marites, 20 mil. Jun A, magkano sa'yo, Jun A? Jun A, magkano sa'yo? 100,000? Huwag mong ibigay kay Kalinga Prab at re-resibuhan kita. Baka bawiin mo pa ay. Masulsuluhan ka nung dalawa. Ni Sheila at ni Erika, bawiin mo yun. Tama kuya, para pag binigay sa'yo, wala nang bawian. May resibo. 100,000 mo sa akin. Isampal ko sa mukha mo pag binawi mo. Isampal ko sa mukha mo. Lakas ni Kuya Bal. Relisibuhan ko talaga yan, Jun A. Ha? Kung tutulong ka dito kay Lolo Miguel, kahit 100,000 lang, re-resibuhan kita. Ha? Bawiin mo. Bigay-bawi ka baga? Baka may isampal ko sa mukha mo yung pera mo. Pag binawi mo, huwag naman ganon. Insulto yan ay sa binibigyan. Bigay-bawi, insulto yan. Foundation pa ito mga kalingap. Bibigay-bawi ta, ha? Okay, good morning sa ating lahat, sa ating pong 6,271 live viewers natin. Marites! Ha? Ako ang legit Marites po. Tunay na Marites. Member ako ng kapisanan ng mga Marites sa Pilipinas. Member ako niya. Ibig sabihin, kuya, ka-member mo din si si OG Diaz saka si Christopher Min. Diba guys, yun din yung Marites din yung mga yun eh. Pero yun, member din yun ng KBP yung mga yun. Diba? This is a normal thing guys. Talagang, kahit ayaw natin, talagang kailangan itakil yung mga ganitong bagay. Kaya sinasabi ni Kuya Bal, legit na Marites siya. Ayan. Kasi KBP siya guys, broadcaster, lahat yan. Talagang mini-mention. Yun nga lang, syempre, yung magbabanggit ng pangalan, ingat na ingat dapat yan. Kasi iba pag sa legal basis na ang basihan, di ba? Tuloy natin to. Yan. Kapisanan ng mga Marites sa Pilipinas. Ako ang presidente kaya. Sino magpamimbir dyan? Kuya ko, pwede. Kayo? Pwede kuya. Bobby TV. Magpamimbir daw. Pamimbir na kayo sa akin dito. Ako ang presidente. Pwede kuya. Kapisanan ng mga Marites sa Pilipinas. Para legit tayo lahat. Pagka dinimanda ka, masabi nung judge, Bobby TV, bakit ka nagmamarites? Alam mo ba na hindi maganda yan? Judge, igawa ko ng lisensya. License to marites. Hindi ka makukulong. Diba sa mga driver, inuhuli ng pulis yung walang lisensya? Oo, kuya, pag walang lisensya. Nagmaniyo ka ng motor, nahuli ka ng pulis. Sir, lisensya mo. Wala pa akong lisensya, hulihin ka. Pag may license ka, sige, larga na. Ay. Dito po sa broadcasting po sa social media, we need this ID. Yes. License to marites. Ngayon, magpa-member kayo, ako po ang presidente nganyan. Ha? License to marites.
Kapisanan ng mga marites sa Pilipinas. Ako po ang presidente. Mga kalingap, mga kaibigan. Sino ang vice ko po? Ang vice ko si Bupil Vlog. Ang sekretary si Sil TVPH. Ang Ingat Yaman, si Banat Bagsik. Ang auditor si Mansano. Sabi ko sa inyo guys, member ako ng Marites dito. Dito sa Kalingap Tanggapin ko yan kuya, seryoso ako. Kala mo ako, tatanggapin ko talaga yan. Ang PIO natin, si Bobby TV 143. PIO si Bro Bobby. O sinong business manager? Yung matakaw po ang business manager ta. Isangkay. Puro comedy si Kuya Bal Santos Matubag talaga guys. No? Actually guys, siguro sapat na to. No? Talagang nagulat lang ako dito kay Kuya Bal. No? Pero syempre guys, nasa inyo pa rin kung sino paniniwalaan nyo. Pero guys, ito lang masasabi ko. No, huwag kayong magtatampo sa akin. Lalo na yung nakaraan ng mga issue. No? Sana matigil na yon kasi nakakalungkot lang. No, yung iba kasi sul-sul Tapos nakikita ko kasi may nambabash kay Kuya Bal, no? Sana pag mga may maliit, for example, may mali kayo nakikita. Sana maging maging patas din, no? Tulad doon, may sinasabi daw maghiwalay ang rules. Wala naman sinabi si Kuya Bal. Malino na yung thumbnail niya, naka-question mark. No, nagbe-base lang siya sa mga marites. At the same time, sana magbago tong dalawa, no? Kung totoo man yung mga ibinibintang, no? For the sake of argument, kung totoo man yung guys, sana magbago sila. Kasi ako guys, talagang wala nang masamang tao. Kung iwan mo ang iyong mga kadugo, lalo na may sakit ang iyong lola, papabayaan mo, di ba? Sa akin talagang ayoko ng ganon. Anyway guys, kung may nasabi po akong mali, i-correct nyo na po ako, pero sa akin lang, no? We're one Kalingap, we're one family. Hindi po tayo magkakaaway. Nandito lang tayo to educate ang ating mga viewers. No? At maraming salamat sa Diyos, and to God be the glory guys. Bye-bye po. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rap at Jackie, Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Philip, Brother Paas, Engineer Akol, Kalingap Edo, Kalingap Ian, Super Mac at Andoy, Kalingap Bobby, Kuya Brox, Kalingap David, Mr. J, Team Kalingap Dance, Kalingap, ang paglingap nyo sa mahihirap, ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adhikaing pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo.